pagbati po sa inyong lahat na kasama namin ngayon dito sa ating Lectio Divina. Ako po, si Sister Vangie, at syempre po, kasama nating muli si Sister Lou. A grace-filled Easter season po sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa ating sama-samang pagninilay ng Salita ng Diyos. Nasa ika-23 episode na po tayo dito sa ating Lectio Divina. By the way, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Jose, ang patron ng mga manggagawa. Happy Feast of Saint Joseph po sa inyong lahat. Binabati po namin ang ating masisipag na mga manggagawa. At nasa buwan tayo ng Mayo, ang buwan ni Mama Mary. At syempre po, nagpapalaala ito sa atin kay Mama Mary. Kumusta na po ang ating devotion kay Mama Mary? Sana po, ipagpatuloy natin ang ating pagdarasal ng Santo Rosario for the conversion of sinners and for world peace. Opo, sa ating panahon ngayon, kailangan nating manalangin para sa ating bansa at sa buong mundo upang manaig ang katotohanan at ang kapayapaan. At ipagdasal din po natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay upang tulad ni Mama Mary ay manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. Opo, mga kapanalig, ang pag-ibig ng Diyos, yan mismo ang ating pagninilayan. Kaya hilingin natin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo sa ating pagninilay ng Salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal na patuloy mo pong ipinadarama sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin, maisabuhay at maibahagi ang katotohanan ito, lalo na sa aming mga kapatid na nagdurusa at nawawala ng pag-asa. Nawa, manatili kami sa iyong pagmamahal upang tulad ni Maria na mahal naming ina, ay mamuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Titelo, di ba sa buwan ng Mayo, marami tayong kaugaliang ginagawa patungkol kay Mama Mary? Oo nga, naalala ko tuloy nung bata pa ako. Nag-aalay ng mga bulaklak kay Mama Mary sa Flores de Mayo. Alam mo ba, excited ako noon dahil magsusuot ako ng magandang damit at gustong-gusto kong kumanta ng Marian hymns. At syempre, may candy at pagkain after ng Flores de Mayo. Yan ang isang paraan ng ating pagbibigay dangal kay Maria bilang ina ng Diyos. Opo, mga kapanalig. Sana po, pagtingin natin ang ating devotion kay Mama Mary. Bakit nga ba kailangan nating magdebosyon kay Mama Mary? Dahil alam niyo po, siya ang ina ng Diyos na nagkatawang tao. Tayong lahat ay inihabili ni Jesus kay Mama Mary. Sa krus ay sinabi ni Jesus kay Juan, narito ang iyong ina. At sinabi niya kay Maria, narito ang iyong anak. Di ba, napakagandang pakinggan na tayo ay may isang ina na nagmamahal sa atin. At yan ay si Mama Mary. At ipinakita sa atin ni Mama Mary kung ano ang tunay na pagmamahal. Tinanggap niya ang kalooban ng Diyos na maging ina ni Jesus, ang anak na nagkatawang tao, ang ating manliligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ang kanyang mensahe ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon po, ay pagnilayan natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 9 to 17. Sinabi ni Jesus, katulad ng pag-ibig ng aking Ama sa akin, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama, at pananatilihin ko kayo sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito
upang mapasa inyo ang aking galak at malubos naman ang inyong galak. Narito ang aking utos. Mag-ibigan sana kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang ipinag-uutos ko. Hindi ko kayo tatawaging mga utusan sapagkat hindi nalalaman ng utusan ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinawag ko kayo mga kaibigan sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko na sa inyo. Hindi kayong humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at nagtalaga upang kayo ay magsilakad at magsipamunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingi ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkaloob niya sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan sana kayo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, ang Ebanghelyong ating binasa ay ang Ebanghelyo para sa susunod na linggo, 6th Sunday of Easter. Opo, mga kapatid, panalig, napakagandang pagnilayang muli ang tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit nga ba? Dahil kung tayo ay nakatuon sa katotohanan ito, nasisiguro ko magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Alam mo, Sister Banji, habang pinagninilayan ko ang Ebanghelyo, feeling ko, yun bang parang heaven on earth? Totoo yan. Diba kung may pagmamahalan, wala nang inggitan, walang galit, hatred o pagkamuhi, patayan, kasakiman, korupsyon, at marami pang iba. At magkakaroon ng kapayapaan sa pamilya, sa ating lipunan, at kahit sa ating sarili mismo. Diba? Grabe talaga ang impact ng bawat salita ni Jesus sa Ebanghelyo. I believe mararanasin natin ang langit dito sa lupa kung maisasabuhay natin kahit man lang isang bersikulo sa mga sinabi ni Jesus. Pero alam ko, mahirap magmahal. Talagang mahirap magmahal. Pero alam niyo mga kapanalig, ipinakita ni Jesus sa atin kung paano magmahal sa kanyang pagpamatay sa krus. Sa Ebanghelyo ay nangingibabaw ang salitang pag-ibig. Napansin niyo ba na ilang beses inulit ni Jesus ang salitang pag-ibig? Ang pag-ibig na nakahandang ibigay ang buhay para sa kaibigan. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. May iba't ibang uri ang pag-ibig. Ang isa sa mga ito ay mula sa salitang Griego, philia, which means to love. Yun bang pagmamahal ng magkaibigan, ng magkapatid? At may isang salitang Griego, agape, na ibig sabihin ay wagas na pag-ibig, pagmamahal na walang pag-iimpot at di makasarili. Ito ang ipinamala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ay patuloy pa rin siyang nagmamahal sa atin. Yan ang perfect love. Napagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan at kamatayan sa kanyang pagkabuhay na maguli. At alam niyo ba, ang Diyos lamang ang makapagbigay sa atin ng kanyang pagmamahal. Totoo yan. Ang kanyang habag at awa ay patuloy na ipinadarama sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus, "As the Father loves me, so I love you." Pero may karugtong yan. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi kayong humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at nagtalaga upang kayo ay magsipamunga at manatili ang inyong bunga. At sinabi rin ni Jesus, upang anumang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ipagkaloob niya sa inyo. Very encouraging, no? Imagine, inirang tayo ni Jesus
at kahit kalimitan ay di sumusunod sa Kanya, ay patuloy pa rin siyang namamagitan sa Diyos Ama para sa ating lahat. Anong say mo, Sister Lo? Feeling ko, wala akong dapat ikatakot kung kasama ko si Jesus. Kahit medyo mahirap magmahal, sa totoo lang, wala naman tayong dapat ipagamba kung kasama natin si Jesus. Maisa sa buhay at maibabahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, sa kaibigan man o kaaway. Kaya ang utos ni Jesus, magmahalan kayo kasama niya. Ngayon po, ay ipagpatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Ang miyembro ng Caro family, sina Hilda, Dang, Yesi at Teli Caro, mula sa Our Lady of Fatima Parish, Pasay City. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kaming magnilay ng iyong salita ng may pananampalataya at itanim ito sa aming puso ng may pag-asa. Sa buhay ng buong pagmamahal, ayon sa halimbawa ni Jesucristong anak mo, na bubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Juan. Katulad ng pag-ibig ng Ama sa akin, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama, at mananatilihin ko kayo sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang aking galak, at lubos naman ang inyong galak. Narito ang aking utos. Mag-ibigan sana kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang ipinag-uutos ko. Hindi ko na kayo tatawaging mga utusan, sapagkat hindi nalalaman ng utusan ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Hindi kayo ang huminang sa akin, kundi ako ang huminang sa inyo, at nagtalaga upang kayo ay magsilakad at magsipamunga at manatili sa inyong buhay. Upang ang anong manghingi ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkaloob niya sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan sana kayo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magnilay tayo. Ang bersikulong nakaantig sa aking puso ay bersikulo 9 at 10. Katulad ng pag-ibig ng aking Ama sa akin, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Habang binabasa ko ang bersikulong ito, nakaramdam ako ng galak sa aking puso. Para bang ako'y nagbabasa ng isang liham pag-ibig. Totoo naman, ito ay liham sa akin ni Jesus, na nagpapahayag ng kanyang wagas at dalisay na pag-ibig. Ako, na makasalanan? Ako na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ako na paulit-ulit na lamang na nagkakasala sa kanya at pinanatili niya sa kanyang pag-ibig. Si Jesus, nilaan sa akin ang buhay upang ako'y maligtas sa kamatayan ng aking pagkakasala.
maging hanggang sa kanyang huling hininga. Ako'y kanyang isinalubingi kay Inang Birheng Maria. Ang Inang Birheng Maria ang yumakap at nagmahal sa akin. Sa kabila ng sakit na dulot ko kay Jesus na kanyang anak, Inang Birheng Maria ay nanatiling mapagkumbaba. Ang Inang Birheng Maria na nanatiling tapat sa Diyos Ama ang naging daan kung bakit dumating sa buhay ko si Jesus. Ang pinakadakilang biyayang aking natanggap sa Diyos Ama. Kaya, idadalangin ko kay Jesus at kay Inang Birheng Maria na palagi ang maramdaman ang kanilang presensya sa aking paglilingkod at pagmimisyon. At maialay din ang aking sarili upang naging buhay na saksi ng kanilang pagmamahal. Nang sa ganon, ako'y maging karapat-dapat na natili sa kanilang pag-ibig. Kaya't dakilain natin si Jesus at papurihan si Inang Birheng Maria. Maganda yung shinare nyo, pero ito ang nakaantig sa akin. Ang versikulo 13. Walang pag-ibig na hihigit pa rito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga sa nabasa ko, one of the greatest commandments ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Unay ng dakila ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Sa John 3:16 nga nakalagay doon. Ibinigay ng Panginoong Diyos, Jesus, para sa tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang anak niya dahil sa kanyang pag-ibig. Ang tinatawag din natin ang pag-ibig na agape love o ang pagmamahal ng Diyos sa tao at pagmamahal ng tao sa Diyos dahil ayaw niya tayong mapahamak. Alalahanin din natin ang Annunciation na inilaan ni Mary ang kanyang sarili bilang maging instrumento sa pagdadalang tao kay Jesus. Sa experience ko nga bilang ina, sa aking pagdadalang tao, ang isang paa ko nasa hukay. Nakikipaglaban ako sa kamatayan at buhay. Pero dahil sa aking pananampalataya na hindi ako papabayaan ng Panginoon, ay nalagpasan ko yun. At pinapanalangin ko rin ang mga katulad kong ina na nagdurusa na sana patnubayang kami ng Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang mga ina, purihin natin at dakilain natin ang Inang Birheng Maria. Ang ganda po ang shinare niya. Kaya dito po ako naating ng versikulo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad ko sa mga utos ng aking ama at pananatilihin ko kayo sa kanyang pag-ibig. Ayun, doon po ako naantig dahil yung pag-uutos ng sa akin ng aking mga magulang nagsisimula sa tahanan. Naranas ko na po rin sundin ang aking mga magulang na parang sinunod ko na ang Diyos. Pagpapasok po ako sa eskwelahan, lagi po ako binibili na ng aking magulang na maging pala kaibigan, maging mabait at huwag mag-away ng klase. Ayon sa 10 utos ng Diyos, pag nabasa ko po ang pagsunod sa ama at ina, sinunod ko naman po at hindi po ako napahamak. May nais po ako ikwento sa inyo ang Noah's Ark. Si Noah ay nagdalangin kay God the Father na may nabalitaan siyang matinding pagbaha at matinding pagbagyo. Sabi ni God the Father kay Noah na gumawa siya ng arko. Ang ibang tao ay namatay sapagkat si Noah, pamilya niya at hayop ay nabuhay. Ang moral lesson po sa storya, pag sumunod po tayo sa God the Father, Jesus, at tinanin sa ating kapwa, ay hindi po tayo mapapahamak. Nagpapasalamat po ako sa iyo, dahil lagi mo po ako tinuturuan na mag-rosaryo ng Santo Rosario at mag-rosaryo. Nagpapasalamat po din ako sa iyo, Mama, kasi lagi mo po ako
binibilihan na magdasal at magbasa ng Biblia. Ngayon po, hindi po ako napahamak. Kung nagawa ko na po yun, ibabahagi ko po sa mga kaibigan ko. Kilala ko, pati na rin sa aking pamilya. Ipapakilala ko si Jesus, si Mary, and Joseph, at pati naman din ang makilala ni Jesus na sumunod sa Kanya. Mabuhay Inang Birhen Maria! Purihin ka! Sa ating pagtatapos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa, ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Jesus, have mercy on us. Mary and Joseph, Pray for us. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mama, Kuya, sama-sama kay Maria. Sama-sama isang pamilya. Maraming salamat dahil Yesi at Hailey sa inyong inspiring sharing. Nawa patuloy nating maisabuhay ang panawagan na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa gitna ng kadiliman at matinding pagsubok na ating pinagdaraanan sa tulong ng grasya ng Diyos. Salamat sa Diyos at salamat sa Karo Family. First time tayong nagkaroon ng family sharing sa pagninilay ng Ebanghelyo. At maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alalaan namin kayo lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, ang mga may sakit at mga healthcare workers, ang mga gumagawa ng kabutihan, ang mga pinuno ng simbahan at ng ating pamahalaan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Hesus, ang ating mapagmahal at mahabaging Diyos. Sama-sama po tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin tuwina at sa buong buhay. Sa bagong buhay namin nakamtan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga nagdurusa, ang intensyon ng ating mga taga-subaybay, at ng higit sa nangangailangan. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, bigyang liwanag mo po ang mga naliligaw ng landa at nananatili sa kadiliman. Bigyang lakas mo po ang mga may sakit at nawawalan ng pag-asa. Tulungan mo po kami na maisabuhay at maibahagi ang iyong pagmamahal at ang bagong buhay na aming nakamtan sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat. Lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of June at 6 p.m. Here in this FFH and YouTube.